Isang maulang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoong Hesus sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa ating lahat. Ito ang araw na ang ating Panginoon ay isinelebrate ang kanyang kaarawan. Kaya mga kaibigan, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Kailangan isang maulang Pasko ngayong umaga, mga kaibigan. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Henesis 1, talatang 27. Ito ang sinasabi, "At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw Diyos, ang Diyos na tagapagligtas sa sangkatauhan. Narito kami o Diyos upang magpasalamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang iyong mga anak na may karamdaman. Partikular na po si Nanay Mary, Panginoon, na sa ngayon ay naroon sa ospital dahil sa karamdaman. Bagamat siya isang matanda na, Ikaw, Diyos, ang siyang magpagaling sa kanya, Panginoon. Abutin mo si Nanay Mary sa kanyang karamdaman at ibalik mo ang kanyang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Patuloy ko rin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na hindi namin babanggit ang kanilang mga pangalan. Patuloy mo din silang abutin, pagalingin sa karamdaman, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Partikular na si Jocelyn Orsolino, Panginoon, na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Pagpalain mo ang aming kapatid na ito at maging ang kanyang buong sambahayan. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, bigyan ng karunungan upang siya, Panginoon, at ang kanyang buong sambahayan ay maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Itinatanong natin ang tanong na, ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa akin? Dahil sa iba't ibang dahilan, maaring humarap tayo sa isang malaking desisyon sa buhay at tunay na nais nating sundin ang plano ng Diyos. O maaring hinahanap natin ang Diyos at naniniwala tayo na may mga hakbang tayong dapat gawin o may mga batas na dapat nating sundin para natin siya matagpuan. O maaring itinatanong natin, ano ang nais ng Diyos
na ipagawa sa akin. Dahil hindi natin matagpuan ang layunin o kahulugan ng ating mga buhay at pinaghihinalaan natin na itinatago iyon sa atin ng Diyos. Ano man ang motibo sa likod ng tanong na ito, may sagot ang Biblia, mga kaibigan, sa tuwing iniisip natin kung ano ang nais na ipagawa sa atin ng Diyos. Sa pagtatanong kung ano ang nais na ipagawa sa atin ng Diyos, tandaan mo, kaibigan, na hindi tayo gawa ng tao. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos para makipag-ugnayan at lumakad ng may pakikipagkasundo sa Kanya. Ang paggawa ay resulta ng pagiging nilalang. Humuhuni ang mga ibon dahil sila ay ibon. Hindi sila humuhuni para sila maging ibon. Sila ay lumilipad at gumagawa ng kanilang mga pugad dahil sila'y ibon. Kaya ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin ay nanggagaling mula sa ating kalikasan. Hindi siya interesado sa mga sama ng loob na walang koneksyon sa ating mga puso. Ano man ang ating ginagawa, mga kaibigan, para sa Diyos ay dapat na magmula sa isang pusong umaapaw sa pag-ibig, pagsamba, at pagsuko sa Kanya. Ayon sa awit 51, hindi naman mga handog ang nais niyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh, mga kaibigan, kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandag ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuturo niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang iyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako kaysa sa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. Kaya kayong mga lahi ni Jacob, magbalik loob kayo sa Diyos at ipakita ninyo ang pag-ibig at katarungan at patuloy kayong magtiwala sa Kanya. Ang unang nais na ipagawa sa atin ng Diyos ay tanggapin ang Kanyang alok na kaligtasan, mga kaibigan. Yun ang unang-una na ipinapagawa na sa atin ng Diyos. Natanggapin siya
bilang ating Diyos at tagapagligtas. Wala tayong pag-asa sa ating kasalanan at hindi sapat ang ating kabutihan para paglabanan ang ating kasalanan at pumasok sa kanyang presensya. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Jesus dito sa mundo para akuin ang parusa na nararapat sa atin ayon sa 2 Korinto 5:21. Kung ilalagak natin ang ating pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, magaganap natin ang ating layunin na pagkilala at pagluwalhati sa Diyos. Binabago tayo ng Diyos upang maging kawangis tayo ni Jesus. Kaya ang unang sagot sa tanong na ano ang nais na ipagawa ng Diyos sa akin ay tanggapin ang kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon at mag-umpisa sa paglalakbay sa pananampalataya. Ayon sa 2 Korinto 5:21, kailanman hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid sa Diyos. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi tayo ipatay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama ng Panginoon upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ayon sa Roma 8, sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Pagkatapos nating maranasan ang kaligtasan, mga kaibigan, ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin ay lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Nangampunin tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. Nag-umpisa tayo ng isang bagong relasyon sa Kanya na nakakaapekto sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Sa halip ng gumawa ng mga desisyon para bigyang kasiyahan ang ating mga sarili, gumagawa tayo ng mga desisyon na nagbibigay kasiyahan sa Diyos.
Ayon sa 2 Korinto 10:31. Ang mga desisyong iyon ay sinusuportahan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Sinang-ayunan ng mga makadiyos na tagapayo at ginagawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayon sa 2 Pedro 3:18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. No? Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama. Ama ko. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyo gawin ang bagay na iyong ibigin. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa bunga ng Espiritu. Ang isang maiksing listahan ng mga bagay na nais na ipagawa sa atin ng Diyos ay makikita sa Mika, Kapitulo 6, talatang 8, kung saan sinasabi, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ang maging makatarungan ay pamumuhay na may kaalaman sa tama at mali at nakikipag-ugnayan ng tapat at parihas sa mga nakapaligid sa atin. Sinabi ni Jesus na hindi tayo dapat humusga ayon sa panlabas na anyo, kundi humatol ng may tamang paghatol. Para magawa ang nais na ipagawa sa atin ng Diyos, dapat nating ibigay ang nararapat sa iba. Dapat tayong mabuhay sa katotohanan at hindi tayo dapat na mang-api at manggamit ng sinuman. Dapat nating tratuhin ang ibang tao ng parihas gaya ng kung paanong nais nating tratuhin tayo ng iba. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan na binibigyan natin ng tsansa ang sinuman na hindi karapat-dapat. Para magawa ang nais na ipagawa sa atin ng Diyos, mga kaibigan, dapat nating sundin ang halimbawa ni Jesus ng pagiging mahabagin. Handa siyang magpakita ng habag sa sinumang nagsisisi. Gaya ni Jesus, dapat nating patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Dapat tayong magalak sa tuwing nahahabag sa iba na inaalala kung gaano kalaking habag
ang ipinakita sa atin ng Diyos. Lumakad tayo ng may pagpapakumbaba sa ating Diyos sa pamagitan ng paghahangad sa Kanyang pagsang-ayon at pagpapala sa ating mga desisyon sa buhay. Hindi lamang ba naging bahagi ng ating mga buhay ang Diyos? Siya ang ating buhay. Para magawa ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin, lumalago tayo sa ating pananampalataya, nagpapatuloy sa pagsusuko sa Kanya ng kontrol sa mas maraming aspeto sa ating buhay. Araw-araw nating pinapasan ang ating mga krus at sumusunod sa Kanya. Sa tuwing ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ayon sa Unuan 1:9, lumalaya ang ating mga buhay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kamunduhan at pakikipagkompromiso, saka lamang tayo makakalakad ng may pagpapakumbaba sa ating Diyos. Nais ng Diyos na impluwensyahan natin ang mundo ng Kanyang mensahe, ang Ebanghelyo. Sinagot ni Jesus ang tanong na ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Bago siya umakyat sa langit, mga kaibigan, tinatawag natin ang Kanyang mga huling pananalitang ito na ang dakilang utos, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Gumagawa tayo ng mga alagad sa pamagitan ng paglalaan ng lahat na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa buhay ng mga tao para sila maging mga taong nabubuhay ayon sa pagkalikha sa kanila ng Diyos. Kung itutuon natin ang ating atensyon, mga kaibigan, sa kung sino tayo kay Kristo at nag-aaral ng kasulatan, malalaman natin kung ano ang nais ipagawa sa atin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo, liwanag, buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen at Amen.